Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Yung area natin doon mga kaibigan, ako kunti na lang talaga mga kaibigan. Matapos na yung yung sa may ilibil natin na sagingan po na naputol na mga kaibigan. At saka tipi na rin. Yun lang po. Ito'y update lang sa ating At saka yung mga kaibigan, yung about sa yung magbigay sa atin ng mga Jerry Jenkins na parang pang giveaways na yun na kasi hindi giveaways na pamigay pero napakamura lang po. In-update ko kahapon mga kaibigan ng kay mga 4 months plus pa po. Pero sabi ko sa kanya, huwag ka talaga magpadala ng medyo maliit. Yun talaga malaki at saka matatangkad na manok. Kasi alam ko naman kaibigan na yung mga natin, mga subscriber, followers, nagbe-breed din yan. Gusto talaga sila ng matatangkad at saka malalaking manok po. Kasi magkakaiba tayo ng diskarte mga kaibigan Yun din ang kaya sinasabihan ko na mga kaibigan na yung malaking manok at saka matataas. Saka may bandira talaga kasi ang typical sweater mga kaibigan. Yan ang purpose ko dyan na yung Jerry Jenkins, pang-cross natin sa mga sweaters din natin para magkabandira po kasi yung talaga mga typical sweaters mga kaibigan na kahit saang sweater yan basta bandirado po, napakaganda tingnan mga kaibigan, lalo na pag video light yung dito nila. Kaya sa makauna na lang po, malapit na mga kaibigan pero August pa siguro yun na talagang formado na talaga. Napakaganda yan mga kaibigan, Jerry Jenkins po. Naku, napakamura lang. Sa makauna lang makano dyan mga kaibigan, pero hindi tayo tumatanggap ng reservation po kasi lang yan mga kaibigan, isang lang yan mga kaibigan, siguro mga 6 na manok, 5 lang. Sa makauna lang dyan mga kaibigan. Kaya sino lang po talaga ang interesado dyan. Sa kung sino lang, makita nyo naman yan mga kaibigan kasi i-vlog natin yan. Punta ka rito kayo sa Bohol, punta na kayo dito kagad para makapili kayo po. Sa akin, sa makauna lang at saka para sa akin mga kaibigan, pinasigurado ko talaga sa kanila na talagang maganda talaga mga kaibigan. Yun talagang medyo may mga bandira talaga. Yun lang ang purpose ko dyan mga kaibigan kahit sa sarili ko. Kasi magpili din ako ng isa dyan mga kaibigan Binabayaran ko rin yan. Pero lang mga kaibigan, may discount ako po. Instead of 10K, baka 8K na lang mga kaibigan kasi pinadispose din yung ibang siguro mga 5, siguro 6 ba yan. Paunahan na lang yan mga kaibigan kasi alam naman natin pag doon tayo sa mga legit na breeder or mga breeder vlogger na kilala po ay hindi yun bababa ng 25K po mga kaibigan, 20K kasi yung nowadays mga kaibigan, yung Jerry Jenkins po napakasikat nila mga kaibigan. Kaya mahirap makakuha tayo yan ng mga medyo mga gilid lang na presyo mga kaibigan, mahirap po yun. Kaya sa araw na ito mga kaibigan, pag-usapan natin itong pwede ba daw magkondisyon na walang ginagamit ng mga multivitamins po. Yung mga ganyang klase naman mga kaibigan, di tayo gumagamit ng mga multivitamins. Siguro, sa tingin ko dyan ay medyo hindi natin siguro i-stress yung manok mga kaibigan para naman medyo, kasi may sinasabi silang dati mga kaibigan na pag hindi ka gumagamit ng mga vitamins, pwede naman yun kasi ipalabas mo lang daw yung adrenaline rush ng isang manok po. Kasi dati yan mga kaibigan, may naka-ergo ako dyan na medyo vlogger din. Medyo pa tayo doon mga kaibigan, medyo nanibago pa siguro ba kaya nakapag-ergo tayo. Pero sa akin naman dyan mga kaibigan, adrenaline rush kung paano yan palabasin. Siguro ilagay mo sila sa pinaka-comfort zone nila po. Pero pag hindi mo naman binibigyan ng mga kaibigan, yung tinatawag ng mga multivitamins o mga katulad ng mga wheat feeding, hindi ka magbigay ng mga multivitamins mga kaibigan o mga powder vitamins po o mga injectable vitamins, para mahirapan tayong ipalabas yung tinatawag na adrenaline rush mga kaibigan. Hindi ko lang alam kung, pero mayroon talagang pamaraan siguro dyan. Katulad dyan na pareho lang siguro yan mga kaibigan, nung tinatawag nilang mga kaibigan, yung tinatawag nilang quinting mga kaibigan, baka yun siguro. Hindi ko lang alam talaga mga kaibigan kasi wala akong idea dyan about adrenaline rush. Kasi yung adrenaline rush mga kaibigan, para din yung yung diba sa may mga sunog, medyo magulat ka mga kaibigan, lumalabas yung adrenaline rush mo yan dyan, mabuhat mo yung medyo mabibigat na bagay po katulad ng refrigerator. Magtaka ka lang mga kaibigan, bakit mo nagawa yun? True sa mo yan mga kaibigan, adrenaline rush po na tinatawag. Kung sa manok naman dyan mga kaibigan, ang alangan naman gulatin mo yung manok.
ano ka ng malaking apoy dyan para magulat yung isang manok, lumalabas yung adrenaline rush niya. Hindi siguro ganun mga kaibigan. Sa akin dyan, siguro. Pwede naman mapalabas natin yan mga kaibigan through multivitamins po. Bigyan mo sila ng maayos na mga vitamina na medyo ano lang talaga, yung hindi may stress yung isang manok. Mga routine daily exercises nila, ibigay mo sa kanila. At saka hindi mo palagi silang binibitaw, hindi mo talaga sila una ng medyo malakas na mga ano po, katulad ng mga exercises na medyo mabibigat, katulad ng mga ano mga kaibigan, medyo gawin natin sa mga medyo talagang rigid na mga kahe, ganun. Yung mga simple lang siguro mga kaibigan, yung mga scratch box lang, fly pin, limbiring lang, running pin, maganon lang siguro mga kaibigan, baka at saka tamang paggamit ng mga multivitamins po. Correct me if I'm wrong mga kaibigan, kasi hindi ko naman yan na-research yan mga kaibigan kung paano ipalabas yung adrenaline rush po. Pero sa akin mga kaibigan, sa sarili ko lang to, comment din kayo mga kaibigan, baka nagkamali din ako eh. Baka yung adrenaline rush mga kaibigan, lumalabas yan pag medyo kondisyon na yung isang manok. Doon na tayo umabot sa yung tinatawag nating quinting mga kaibigan, na magbase tayo sa ipot, yung mga tinatawag nilang kung ano yung mga klaseng ganun mga kaibigan, baka lumalabas yung adrenaline rush doon mga kaibigan. Makuha talaga sa isang manok yung lakas na galing sa kalubluban nila po, na medyo mamangha ka sa mga palo sa lakas ng isang manok po. Kasi dyan yung mga ganyan, kailangan din natin i-research yan. Pero sa atin po, hindi tayo nakapag-research yan kung ano yung adrenaline rush mga kaibigan. Pero sa akin, sarili kong pang-intindi dyan mga kaibigan, baka lumalabas yan through so magbigay ka ng mga multivitamins o mga anong klaseng vitamins yung binibigay mo na sa tamang dosage lang, baka lumalabas din yung tinatawag na adrenaline rush po. Kasi napaka-importante yan kaibigan. Hindi ko lang alam talaga kung ano talaga eksakto dyan. Comment din kayo kung may alam kayo dyan kaibigan, kasi ako hindi pa nag-research dyan. Pero naitopic ko na ito dati, nakipag-irgo pa nga ako ditong kaibigan nasabi ko ilabas yung adrenaline rush through mga multivitamins mga kaibigan. Pero hindi ko sigurado dyan, baka ano lang yung pride lang yung sa akin ba mga kaibigan, ganun lang. Pinaglaban ko pa rin, pero hindi ko talaga, wala lang background na yun talaga ang tama ba, yun talaga mga kaibigan. Ito naman tayo, tao lang tayo pero matanggap naman tayo ng pagkakamali po. Sa akin dito mga kaibigan, yung adrenaline rush po, pwede naman siguro ito mapalabas through giving multivitamins po, at saka yung mga exact dosage na mamibigay mo kaibigan, wag lang yung medyo sobra yung dosage po. Baka pwede rin yung ano lang, mga honey lang bigay mo, yung mga mild na vitamins lang mga kaibigan ba, yung mga pwedeng sa mga pagkain lang sa manok, ganun. At saka mga liquid lang mga kaibigan, bigay mo yung mga tinatawag nilang mga ano po, yung mga multivitamins din mga kaibigan, na mga inumin ng isang manok po. Tulad ng mga mga kaibigan, yung tinatawag doon, yung ang tawag doon, mga painom dyan mga kaibigan, na medyo din ang manok, medyo maging active din mga kaibigan. Hindi naman yung mga Vitamin Pro, iba din yun mga kaibigan, kasi yung Vitamin Pro maganda yung pang-araw-araw lalo na sa mga sisiw mga kaibigan, ako napakaganda po. At saka itong mga kaibigan, itong tinatawag nilang po yung sasagupaan mga kaibigan, napakaganda yun mga kaibigan, yung tinatawag nilang kalimutan ko na mga kaibigan, may na tayo sa kaya yun po, ito kasing tinatawag nating conditioning mga kaibigan. Basta marunong ka lang talaga, kahit hindi na tayo mag-isip dyan kung ano yung adrenaline rush, basta maibigay mo lang yung tamang mga vitamina na gusto natin ibigay sa manok, na medyo lumalakas yung manok natin, okay na siguro yun kaibigan. Kasi ito naman kasi magkondisyon, kailangan mo talagang pakiramdaman yung yung mga nasa loob ng isang manok po, kung ano yung mga dapat natin maibigay na lumalabas yung tunay na lakas isang manok, tunay ng mga palo po, kasi doon tayo ma-enjoy Saka makita mo naman yun kaibigan, kung ano yung mga mali mo pagkatapos ng yung exam. Napanood mo yung laban ng isang manok, naku, makita mo yung kung ano yung pagkakamali mo doon mga kaibigan. Lalo na pag ikaw talaga ay isang hunter na medyo tutok ka talaga mga kaibigan, ay naku, makita mo yung kung ano yung mali mo doon mga kaibigan. Totoo yan, kasi ilang bisis ko na rin yan katulad nung mag-lighting ka ng isang manok, pailawan mo, kung hindi ka magpailaw, kita mo kung anong diferensya doon mga kaibigan.
na mas maganda ba yung mag-lighting o hindi mag-lighting lang. Yun, makita mo dun mga kaibigan pag mapanood mo yung away ng isang manok po. Kasi yung medyo napailawan mo yung manok, sanay na siya sa ilaw, hindi na siya magulat kung ano man yung mga encounter niya dun sa loob ng exam mga kaibigan. Kaya kailangan talaga natin na medyo pakiramdaman yun kahit ng mga kulay ng mga manok na gusto natin ilaban. Kailangan din natin i-practice yung mga mata sa ating mga manok dyan mga kaibigan para masanay sila po. Yun lang naman talagang tunay na pakay natin dyan mga kaibigan, na may palabas na yung tunay na kilos isang manok through conditioning mga kaibigan. Di na lang natin i-mention natin itong adrenaline rush kasi wala talaga akong idea nito mga kaibigan kung paano natin ito ipalabas. Kasi naanuhan ko rin ito mga kaibigan na through multivitamins, hindi ho yun sapat na makapagpalabas ng isang adrenaline rush po. Baka gusto nyo rin mag-research dyan kung anong dapat yan gawin mga kaibigan. Kasi pag pinainom natin yung manok ng mga B12 inirbon medyo lumalabas yung hidnaking mga kaibigan Kaya sa akin mga kaibigan, pag maghidnaking yung isang manok, kung malabas na yung tunay na lakas din niya po, baka yun ang tinatawag nilang adrenaline rush mga kaibigan. Naipalabas ko na, pero hindi mo lang alam kung adrenaline rush ba yun o ano po. Kasi ito kasi lalo na pag magdebate ka mga kaibigan, pero iwasan natin yung magdebate mga kaibigan kasi nagdulot lang yun ng ibang negatibo mga kaibigan. Parang mawala yung mo sa pagkakaibigan yung mga kaibigan through yung mga debate po. Iwasan natin yung mga ganun mga kaibigan. Pakiramdaman na lang natin kung ano yung tama po o hindi tama kasi itong kaalaman naman tungkol sa pagmamanok mga kaibigan ay makamit mo naman yan through tayo mga kaibigan, mag-research po. Huwag natin makipagdebata pa mga kaibigan. Tingnan na lang natin, gawin na lang natin sa ating sarili po kung paano natin gawin yan mga kaibigan. Pero itong topic natin about adrenaline rush po wala talaga akong idea kung paano yan gawin. Bigyan ba ng vitamins o ehersisyo lang o mga mild na multivitamins lang ang ibigay mo. Wala talaga akong idea dyan mga kaibigan. Dati pinaglaban ko lang yan kasi alam nyo na, siyempre sa siguro, pride ko lang siguro yun. Pero tinatanggap naman natin na nagkamali tayo doon mga kaibigan. Kaya experience lang yun mga kaibigan. I-add na lang natin yun sa isa sa ating mga experience na medyo pangit po. Kaya yun lang po mga kaibigan. Yun lang ating may sabi dyan na pag kondisyon ka, pwede bang hindi gumagamit ng mga multivitamins? Pwede yun mga kaibigan. Pwede namang ordinary lang po kahit mga pagkain ang ibigay mo. May mga vitamina naman doon mga kaibigan, kahit mga painumin lang, mga Vitamin Pro, may mga vitamins na dyan mga kaibigan. Kahit anong klase mga katulad ng mga Selectrogen. Yun pala mga kaibigan, sa gupaan, napaka-importante yun, Selectrogen po. Lalo na sa mainit ng panahon po mga kaibigan. Ang manok naman mga kaibigan, pag mailagay mo talaga sila mailagay mo sila sa comfort zone nila, na medyo hindi sila may stress, malabas pa rin yung tunay na lakas ng isang manok po. Kahit sa mga magbigay ka ng mga daily routine exercises nila, ng mga basic lang, katulad ng scratch box, 3 o'clock na hapon, magpa-running pin ka, kahig ng kunti sa umaga, tapos damugan mo, yun mga kaibigan, ay talagang makapagpalabas pa rin yun ng tunay na lakas sa inner strong ng isang manok po. Nasa naman lang kanilang pagkamanok kaibigan, na talagang lumalabas yung tunay na lakas at saka tunay na palo ng isang manok kaibigan. Yun lang po, hindi lang tayo pa yung tinatawag na adrenaline rush mga kaibigan. Baka pa tayo dito, magbuang pa tayo dyan mga kaibigan. Anuhan na lang natin yan. Kung gusto nating talagang alamin yan, i-research na lang muna natin yan mga kaibigan, kasi wala talaga akong idea. Kasi dati pinaglaban ko na lumalabas yan through multivitamins. May punto nun ako doon, pero sa tingin ko mali yun kaibigan. Hindi ko lang alam yun kaibigan. Yun lang po. Yun lang ating masabi dyan. At saka may tanong itong kaibigan natin na si Puchulo Katura po, na yung itlog daw, yung manok daw niya, matagal hindi umitlog. Maabot na 1 taon kalahati po kaibigan. Yun talaga mga kaibigan ang mangyari dyan, lalo na pag nakakulong yung manok mo. Nasa kulungan lang. Yan ang mangyari dyan kaibigan. Pero pag pinagala mo lang yung manok mo, na medyo nakanit lang dyan, lalo na pag malawak yung area mo, ay kusang mangitlog yan mga kaibigan. Kahit 6 months pa, 7 months, baka mangitlog na yan mga kaibigan. Kasi madali lang kasi ma-fertile yung manok, lalo na pag maarawan sila. Makakain-kain ng mga damo-damo dyan sa magigilid, o makuha sila ng mga
nutrients through mga earthworm, mga ganon kaibigan ba, yung mga medyo insects na makain nila po, ayun ang dulot ng medyo ma-fertile yung isang inain po. Pag nasa kulungan lang yan mga kaibigan, hindi naman kuha ng vitamins kahit painumin mo pa, hindi natural po. Kaya medyo talagang may mga ganong pangyayari po na medyo matagal mangitlog yung isang manok. Pero ito mga kaibigan, tandaan nyo po, pag ang isang inahin, pinagala mo lang, pabayaan mo lang, tapos malaki yung area mo, ay talagang madali lang po mag-fertile po. Saka madali lang mangitlog yung isang manok. 6 months pa siguro mga kaibigan, baka mangitlog na. Mayroon ng 5 months sa akin dati mga kaibigan, nangitlog na po. Depende kasi sa area yun mga kaibigan, at saka sa kung anong level yung area na nandun ka po. Totoo yan mga kaibigan, kasi kailangan yan, katulad ng Negros, Bacolod. Napakaganda yung area nila doon, yung oxygen level po, maganda po, at saka lupa nila mga kaibigan. Hindi na tayo mag-ano pa dyan, mag-isip sa mga lupa-lupa dyan mga kaibigan. Sa atin po, importante yung conditioning mga kaibigan. Pira lang yun sa mga big time, sa malaking farm siguro mga kaibigan. Kasi ano yan pinag-studyhan nila yung yung soil mga kaibigan, yung lupa na nilagyan ng mga manok. Tingnan lang yung mga kaibigan kung anong mga nutrients na nandun, kung ano yung mga laman ng lupa dyan na medyo nakakatulong sa ating pag-aalaga ng mga manok po. Tayo mga gilid boys lang, pwede naman lagyan lang natin yung mga buhangin dyan mga kaibigan. Okay na yan, basta hindi lang po mainitan yung isang manok na tudo init talagang kaibigan. Yun lang po, yun lang ating ma-share sa araw na to. Magandang umaga sa ating lahat po.